Hi guys, for today's episode guys ay makikita nyo kung paano ko trabahuhin yung pagpapataas ko ng talon kasi na-realize ko way back in Manila and then way back before na naglalaro ako ng basketball, sobrang baba ng talon ko guys, as in. So ngayon mas nag-focus ako sa lower body strengthening, especially my legs, my core, and ina-apply natin paunti-unti yung principle ng explosiveness kasi the more na mas mabilis ako at mas makapag-exert ako ng power when it comes sa talon timing, mas makikita nyo yung explosiveness sa akin at tataas din talaga yung talon ko. But the real thing is kailangan ko siyang trabahuhin guys kasi hindi yun guys madali. So this day, sa vlog na to makikita nyo yung isa sa mga paraan kung paano ko i-execute yung exercises na nakita ko lang sa YouTube, 'di ba? So disclaimer lang guys, hindi pa perfect yung ating pag-execute ng mga exercises kasi tig-try lang natin siya. So without further ado, this is Rex Cervantes again, and ito nga pala ang channel ko. Paki-subscribe na lang at feel free kayo kung anong comment, share, like, or kung i-subscribe nyo, kayo na bahala. So yan, umpisa na tong vlog natin at I'm excited to share it with you, especially dun sa mga players din. Meron ako kasing mga friend from Manila na nag-aabang din sa vlog natin. So hopefully yung community natin ay mas lumawak. So let's go, simulan na natin yung vlog natin. Let's go. You know, as a basketball player, ramdam ko yung gigil nyo na tumaas yung talon, mas maging explosive, makapag-perform ng maayos. Para sa akin, magagawa ko yon, mga bagay na yon na gusto natin when it comes to a game or games na pinaglalaroan natin, if and only if we are highly trained, properly trained, tapos naka-ready yung katawan natin, yung mentality natin, yung puso natin every single game. So dapat ready talaga yung mga bagay na yon. Kasi hindi ako nakaranas ng proper training, wala akong ni isang proper training na inatindahan, wala akong na-experience na doon. No? So ang ginawa ko is nakinig ako sa kapatid kong lalaki, which is yung pangalawa sa pinakamatanda na kapatid ko. Binibigyan niya ako ng instruction, ganito gawin mo, ganito yung hindi mo gawin. And then as the time goes by, sabi ko sa sarili ko is mag-i-improve din ako, mag-i-improve din ako. And then dumating nga yung point na ayaw na mag-basketball. Dumating din yun sa point na hindi na ako sociable, hindi na ako lumalabas ng bahay para maglaro ng basketball way back before. So dito na lang ako sa bahay kasi meron naman ring dito sa amin. Dito na lang ako naglalaro-laro para hindi na ako matrash talk, hindi na ako masabihan na mahina kasi malamya talaga ako dati guys. I cannot grab the rebound with powerful moves, or hindi ko mag-grab yung rebound na talagang explosive yung pagka-grab ko ng rebound. Malamya ako, aminado ako dyan guys. Kaya ngayon is inuumpisa natin guys na palakasin yung katawan natin, mentality natin, yung puso natin, and spiritual aspect ng buhay ko guys, para when it comes to a game, mas maging matalino ako, tumaas yung IQ natin pagdating sa game, sa pag-select ng shot, pag-select ng pass, and decision making, 'di ba? So hindi lang yan guys na may measure na magaling kang magkaroon ng points, magaling kang mag-assist, hindi yan. Masasabi mong magaling ka kapag yung proper na way ng paglalaro ng basketball is na-apply mo yung sportsmanship, camaraderie, yung essence ng buong laro is nasa sa iyo, hindi lang more on winning. Yan yung mga natutunan ko kay Coach Mab na tinuturo niya. Shoutout din sa iyo Coach Mab kasi isa rin siya sa mga naging avenue kung bakit dumadayo ako. Hindi nyo lang alam guys, pero dumadayo ako karatig barangay namin, barangay Bagakay dito sa amin, and then si Bubo. Hindi dumadayo din ako sa upper barangay. Pupunta ako sa
Kamuning, pumupunta din ako sa barangay Tumagudtod, and then pumupunta ako sa Harubay, and then barangay Kumagingking. Tapos nakapaglaro din tayo ng Lugsad, di ba? Dumadayo ako guys, di ba? Hindi para manalo, hindi para magkaroon ng pera, but magkaroon ng kaibigan, ma-share yung talent ko, and then lumawak yung experience ko pagdating sa game, at makilala ko yung iba't ibang klaseng tao, ano yung hanap buhay nila. Ganun ako mag-isip-isip pag pumupunta ako sa ibang lugar. Ganun yung hinahanap ko guys, yung mas makilala ko kung ano yung meron sa isang lugar pag dumadayo ako, di ba? Which is si Coach Mob, ganyan din yung mga ang ginagawa niya way back before. So nakaka-overwhelm lang guys, kasi ngayon is nagagawa ko rin siya, although nasa bahay tayo ngayon, nagpapahinga tayo kasi we are preparing ourselves for a big event September, and then Liga August dito sa amin. So unannounced pa yan guys. So back tayo sa video. What's going on guys, it's Anthony Lugo of The Lost Breed, and this is 3 exercises to increase your vertical, part 2. Now a different variation you can do with the depth jump is jumping right on top of a plyometric box. Perform each rep with power and speed, because with power and speed comes explosiveness, and the more explosive you are, the higher your vertical will be. Now let's get going. So our first exercise is a depth jump. This is a reaction movement that will help any athlete, whether it's going up and grabbing a rebound, spiking a volleyball, or grabbing a pass or interception. So perform na lang natin guys. wala tayong plyometric box, pero i-imagine natin na mayroon tayong plyometric box. So tatasan natin yung talon natin, imagining na meron tayong nilalagpasan or tinatalunan na plyo box or plyometric box, diba? Matapos yung every first set ko guys, magpapahinga ako ng 30 seconds, and then uulitin ko ulit hanggang matapos yung 4 sets with 5 to 6 reps na ganun. Plyometric box, pero may nakita ako, pumasok lang yung weird idea sa akin. May nakita ko ngayon, lagayan ng anong tawag dito, mga plato, yung lalagpasan natin, magsisilbi siyang tawag dito, yan yung tatalunan natin. So execute na lang natin, lalagpasan lang natin siya. Ganito ko siya ginawa. Ramdam ko yung sakit sa tuhod. Masakit siya sa tuhod. Ramdam mo siya kasi galing ka sa taas, tapos i-absorb yung weight mo, around 68 kilos ako, diba? I-absorb niya, and then tatalon ka pa. So activation din siya ng core, ng legs natin. So magandang exercise to, diba? So sabi ko naman sa inyo, kahit wala tayong gamit sa bahay, at least DIY, diba? Kapag-exercise pa rin tayo, diba? Balik pa rin natin yung condition natin. Next set of exercise natin guys is yung kneeling jump. Ito yung guys, makikita nyo sa screen. So what you want to do is drop down near your heels and swing upwards through your hips, upper body, and arms. Here's how not to do it. Don't help yourself up and stand straight up. It's a pop movement. You want to pop right up into an athletic stance. Yung gagawin natin guys, 4 reps also, hindi, 4 sets, tapos 5 to 6 reps again, diba? So try ko munang aralin, tapos i-execute ko, diba? Kasi nung nakaraan medyo hirap ako gawin siya. So ngayon
second time around, dapat makuha ko na siya, di ba? Nang nakaraan, na-execute ko na siya. Ngayon, medyo kailangan ko ulit aralin. Tingnan ko ulit. Here are a couple different variations. Kneeling jump into a vertical jump, kneeling jump into a broad jump, and a kneeling jump into a lateral bound. Guys, umusok yung katawan ko, guys. Ayun o. Tama mo, guys. Ayun o. Wala namang gatong dito, guys, sa likod ko. Pero umusok. Ayun o. Hey. Ewan ko kung bakit. Ayun o. Hey, morning na. Hey. Next natin, guys, maximum height jump. So, kung ano yung kaya ng paa natin na itatalo natin. Pero wala tayong hahawakan yung itatouch sa taas. Tatry lang muna natin kung magaan ba sa paa kapag tinapos yung tatlong kinds of exercises. Panglas na to. So tatry lang muna natin, and then magdi-DIY na lang tayo ulit tomorrow para dun sa yung ginagawa ng coach sa pinapanood natin. So DIY na lang tayo tomorrow ng may equipment, no? Nakakapagod pala yung guys pag tinapos yung tatlong set ng tatlong kinds of exercise. Ramdam mo yung activation niya sa lower part ng body mo. Meron siyang core activation, legs, at tumitibay yung tuhod. Pampatibay siya ng tuhod. Yung nasaksihan nyo is vlog ng May 13. So gusto ko lang ngayong bigyan ng konting video way back nung bago ako umuwi ng Manila, kasi nakapag sabay tayo sa training nung mga bata. Shoutout pala sa pare kong si Paring Konde. Alam mo to, pre, para sa iyo din tong mensahe na to, pre. Pareho kami ng anong tawag dito, pareho kaming malapit sa mga bata. Kaya nung time na to, itong sa vlog na to na kasunod nitong sinasabi ko is makikita nyo na mayroon yung mga bata na tinuturuan niya, and then isasali niya yun sa liga. Thankful ako sa araw na to, sa papakita ko sa inyo ngayon na nakasama ko siya at yung mga bata na mag-training. Ito yun. Balik natin yung vlog nang nasa Manila pa ako. Ginawa ko lang kay boss ko, panalo ako ah. Yo, back to. Hindi ka tubig, yo. Nagalaban to eh. Kaso pagalingan sumayaw. Rex, nagalaban pala sa San Martin, Rex eh. Ha? Nagalaban pala sa Barangay San Martin ngayon. Ano? Kaso pagalingan sumayaw, sumba. Pero yung ano, kung kayo babayaran. Pero na ba? Wala na. Pwede na parang dito tayo. Parang mapayag na nag-ibo ka. Ako pero sa mga kasali.
Bakit, George? George! Balik kami papasap, kung nagabilis eh. Ha? Balik naman ang papasap. Wala kang mawin, ano? So guys, yan lamang guys nagtatapos yung simpleng episode natin ngayon sa vlog na to. So I hope meron kayong natutunan kahit papano at nakapag-share ako kahit papano sa inyo ng something na makukuha nyo at mapupulot nyo sa vlog na to at ma-apply nyo rin sa real game nyo. At kung nag-uumpisa rin kayong magpa-condition, highly recommend kong channel ay channel ni Coach Mob. Umpisa kayo sa pinaka dulo ng vlog niya. Nandoon yung mga intense training nila since season 1, season 2, and season 3, and so on and so forth up until ngayon sa latest vlog nila. So ayan lamang guys, maraming salamat sa inyo. By the way, nagtataka kayo ngayon, alam ko na bakit iba yung nagtututor dun sa video na pinakita ko sa inyo. Kasi nga sabi ko sa inyo, nag-scroll lang ako sa internet, naghahanap ako kung paano tumaas yung talon ko. And then alam ko na may program si Coach Mob dyan. Ganito kasi yan, hindi ko pa tapos panoorin yung mga dapat kong panoorin kay Coach Mob bago ko i-apply lahat yung mga program nila, and then magkaroon tayo ng equipment, investment din sa equipment. But anyway, it's a long story. Basta sabi ko sa inyo, yun yung nakuha kong tutorial, yun yung ginawa ko kasi feeling ko is basic lang siyang gawin, and then sa bahay lang, kahit walang equipment na perform natin siya. And kailangan na lang natin mas maging creative para mas makuha natin yung anong tawag dito, yung proper na pag-apply nung exercise na tinuturo nung video na yun. So yung tatlong yun, depth jump, kneeling jump, and then maximum height jump. So let's go. Diyan lamang nagtatapos yung simpleng vlog natin. Again, this is Rex Cervantes, and sabay kayo sa pagpapakondisyon at maglaro kayo ng tama, and then you always thank the Lord sa talent na binigay sa atin. Yun lamang guys. So let's go. Goodbye. See you to our next vlog. Wag kang mawawala sa next vlog natin ha. Let's go. Bilis, hindi ka makaka-create ng separation. It's because mali yung angulo eh.